the fairest of them all. Sino nga kaya sa 86 na pinakamagagandang dilag sa buong mundo ang mag-uuwi ng corona? Meron na ho ba kayong fearless forecast? Isang araw bago ang tinaguriang pinakamagandang araw sa universe, ang grupo ni Napawi na una ng rumampa. Daig pa raw nila ang former Miss Universe title holders na judges ngayong taon na sina Dayanara Torres, Sushmita Sen at Laila Lopez. Dahil bago pa man ang coronation night, na-judge na raw nila ang mga kandidata sa 65th Miss Universe pageant. Sila kasi ang core members ng Missosology, grupong kilala sa buong mundo dahil sa masusi nilang pagkilatis sa iba't ibang pageants. 17 taon nang kilala ang Missosology sa internet at sa kanilang mga prediksyon, kalimitan daw pasok sa banga. Pinag-aaralan namin mula nung nanalo ang isang contestant sa kanyang bansa. Tinitignan din namin kung paano siya magpakita ng kanyang kagandahan, gown, pati pananamit. Pero ito ay nagbabago kasi paiba-iba yung mga activities nila. Natapos na lahat ng activities, pwede na kami mag-predict. Kung saan ginaganap ang mga patimpalak na pagandahan dito, nandun kami para magsulat, gumawa ng reviews, at mag-take ng photos. Ang criteria nila for judging, performance o yung X-factor ng bawat kandidata sa preliminary events, popularity o kung sino-sino ang matutunog, at ang power of the sash o yung mga kandidatang nabibilang sa mga bansang itinuturing na pageant powerhouse. From the day na lumapag sila hanggang sa rehearsals, tinitingnan natin sino ba yung nag-perform, sino yung stand out, sino yung hindi napapagod. Sa panahon ng social media, nakakatulong na rin yung fans para ma-hype yung candidate na paborito nila. Bawat miyembro, gumagawa raw ng sarili nilang ranking. Sa kanila ito pinagdedebatihan at pinagbobotohan. Dito pwedeng nasa isang tabi lang, dapat very bubbly ka, marunong kang makitungo sa mga tao sa paligid mo, hindi pwedeng tatahimik ka lang. Pero ang Miss Universe kasi, hinahanap nila yung parang magiging spokesperson nila, ambassador, tsaka magre-represent ng brand na Miss Universe. At dahil katatapos lang ng preliminaries nung Huwebes, umaatikabo na ang kanilang balitaktakan. Malaysia maganda kaso maliit lang. Siguro kung ang mas madaming semifinals slot, papasok siya. Para sa akin, nakikita ko sa kanya si Sushmita Sen, na pwedeng manalo. Iba talaga yung ganda ni Nicaragua. Umangat siya nung preliminaries. At ito na, syempre si Miss Philippines. Sobrang akong alam na candidates na nag-win. Sobrang ganda in motion. Ayaw ng iba pero para sa akin maganda yung kanyang gown. Campaign. Actually, katabi ko yung mga national directors ng Coronation Night. Sabi nila sa akin, sa Europe, isa to sa mga pwedeng pumasok. Sobrang tangkad niya, maganda. Sino kaya ang final hot picks ng Missosology? Sa Missosology's final predictions list, nakasama sila Brazil, Venezuela, Thailand, and Spain. Mawawala ba si Philippines? Nicaragua, France, and Netherlands. Ang kukompleto sa kanila ay si Australia, Mexico, Colombia, at saka Indonesia. So para sa amin sa Missosology, ang aming magiging winner ay Brazil! Pinunsuhan din namin ang mga beki sa mga parlor at barabarangay kung sino-sino ang bet nilang manalo ngayong taon. Dalawa, si Korea at si Philippines. Bakit nila sabing Korea? Because K-pop is expressed around it over the world. Wow! Tara, Miss Universe nga ito. Hindi na mga ganyan-ganyan. Mukhang lumalaban talaga to. Diba? Sa itsura pala. Actually, may kamukhang kandidata. Ulaan mo. May weather ba yun? Miss Philippines. Philippines! Ikaw, te? Philippines. Philippines. Ikaw? Philippines. Kailan ka lilibin? At ang resulta ng aming unofficial survey, ang nanalo po ay Philippines!
Kailangan niya ba gumamit ng interpreter? Matalino naman siya, hindi naman siya makakapasok sa Miss Universe. Oo. Kasi matalino naman talaga siya. At saka, iwasan natin yung pagbabasher sa kanya. Huwag na. Pati ang mga manghuhula sa Quiapo, kanya-kanyang hula kung sino ang mananalo. Kaya, pinagsama-sama namin sila. Magtutugma-tugma kaya ang kanilang mga prediksyon. Ipinakita muna ng aming team sa mga manghuhula ang litrato ng mga kandidata. At lahat sila may kanya-kanyang vibes. And now, let the hulaan battle begin! Kanya-kanya rin sila ng style sa panghuhula. Si Aling Consisa, gumamit ng itlog at baso. Meron na akong nakitang panalo. Itong isang babae na itong... Asong babae? Ito. Sino po yan, nanay? Yung nakita ko kanina sa dyaryo na parang Australia. Australia! Hindi ko alam sa Australia napili ko dyan. Sa Makati. Si Madam Laura naman, malalaman daw ang resulta bukas sa Pulang Kandila. Sa Tatak ng Kandila, dalawa ang napagpipilian. Colombia at saka Venezuela. Colombia at Valenzuela! Wala pong Valenzuela na Venezuela! Si Madam Iluminada naman, gamit ang tarot cards. Kukuha ko ng 3 card dito ha. Ito kay Canada muna ito. Titignan ko dito. Nakita mo yan, ang ibig sabihin niyan ng winner. Nakaupo sa isang trono. Yes. Ito ay nakaupo sa trono. Yung kay Peru naman po. Ito ibig sabihin ng kabayo, it means victory. Yan ang vibes ko na mananalo din talaga. Tatama kaya ang hula nila kung sino ang papalarin. Pero kung may isa mang manghuhula na hinihintay na magsalita ng taong bayan, siya na siguro yon, ang reyna ng mga manghuhula, si Madam Auring. Madam Auring, 76, Philippines! Matatanda ang claim to fame ni Madam Auring nung nahulaan daw niya na si Muhammad Ali ang mananalo noon sa Thrilla in Manila. At noong 1974, nahulaan din daw niya na si Miss Spain Amparo Muñoz ang mag-uuwi ng corona sa unang Miss Universe pageant na ginanap dito sa Maynila. Binigyan pa nga ako ng parangal ng mga panahon na yun na the most outstanding fortune teller. Pero noong 1994, si Madam Auring pumalya. Ang hula niya kasi noon na mananalo, nagsisimula raw sa letter V ang pangalan ng bansa. Pero ang nagwagi, si Miss India, Sushmita Sen. Yung mga psychic, pag na-pick up namin, yun ang inaano namin eh. Eh kaso ang mga, alam mo na, ang tao natin, hindi natin hawak ang mga utak nila. Kaya, it depends na lang doon sa mga sunod-sunod mong ginawa. At kung halimbawa yung mga prediction mo na mga sa sports, nagiging 100% ka naman. Pero deadma lang siya sa kanyang bashers dahil sa araw na ito, sisiliping muli ni Madam Auring ang kanyang bolang kristal para makapagbigay ng clue sa susunod na magiging Miss Universe. Maganda ang vibration ko sa taong ito sa mga Miss Universe na magsisipaglaban. Kita ko isang magandang babae, long hair, maputi siya, mga 5'7", ano? Hindi naman masyado maputi, no? Hindi mo rin, no? Heto pa, meron siyang babala sa mananalo. Kakaroon ng parang skandalo sa pamamagitan ng pagtatago niya ng boyfriend. Ito ay lilitaw. Bago mag-start ang labanan or after ng labanan. Ang mangyayari dyan, magkakaroon ng parang mga skandalo o baka hindi matuloy yung purunahan siya. May mga intriga. At ang kanyang final prediction, Nababait kong bansa, hindi tayo magpapahuli. Kasi nakikita ko letter P is Philippines. Tapos Venezuela as in letter B. Yung dalawang yun, maaaring yun ang pumwesto sa number 1. bukas malalaman natin kung si Madam Auring tumpak o pumalya ulit.
Samantala, malamang sa ngayon pa lang, kanya-kanya na rin kayong hula. May iba, nagpupustahan pa. Kaya, sabay-sabay na lang po tayong manood bukas dito sa GMA. Alas 8 ng umaga, kung sino ang susunod na Miss Universe.